This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga kapatid, may mga alitan ba sa buhay mo ngayon? Sa pamilya mo, sa trabaho, o komunidad? Alam kong mahirap magpatawad at magpakumbaba, lalo na kung nasaktan tayo. Pero alam mo ba na may paraan ng Panginoon para mokasan ang tanggalin at magkaroon ng kapayapaan? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga alintuntunin mula sa Doktrina at Mga Tipan, Section 98, verses 23 hanggang 48, at ang payo ni Pangulong Russell M. Nelson tungkol sa kapayapaan. Ako po si Brother Dave at welcome sa ating podcast. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 98, verse 23, sinabi dito ng Panginoon, kung kayo ay sasampalin sa inyong pisngi at kayo ay magtitiis ng may pagtitiis at hindi kayo maghihiganti, kayo ay gagantimpalaan. Sa panahon natin ngayon, uso pa ba to? Yung bang sasampalin ng kasa yung pisngi, hindi ka ba gaganti? Pero malinaw po yung sabi ng Panginoon dito na pagpapalain po tayo at magkakaroon tayo ng pusong magpagpatawad at pagtitiis. Sabi nga niya, vengeance is mine. Akin yung paghihiganti, if I'm right, no? Hindi sa atin. Ibig sabihin ito para siyang parang pag may taong ininsulto ka, wag mo nang dagupan o wag mo nang sindihan pa. Na magpakumbaba ka lang, magtiis. Sabi pa niya sa Doktrina at Mga Tipan, Section 98, verse 34, kung ang inyong kaaway ay magsisisi at kayo ay magpapatawad, kayo ay gagantimpalaan. Sa panahon ngayon, pag hindi natin alam ang ganitong bagay, minsan kahit na nagsisisi na yung tao, hindi pa rin natin mapapatawad. Alam niyo po ba na it's a blessing na matanggap natin yung kapatawaran sa ibang tao? At it's a blessing po na magpatawad din. Ano yung feeling pag pinatawad ka ng isang tao sa mga nagawa mong kasalanan? Di ba parang nakalabas ka sa bilangguan, naging free ka. At ano yung feeling na pinatawad mo yung isang tao? Parang pinatawad mo na rin yung sarili mo. No? Mahalaga po na malaman natin na ito pala ay biyaya galing sa Diyos, yung magpatawad at pinatawad. Napaganda po ng sinabi dito na kayo ay gagantimpalaan. Mga kapatid, malinaw ang turo ng Panginoon. Huwag maghiganti. Magpatawad. Hindi ito kahinaan, kundi lakas. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 98, tinuruan ng mga banal na maghangad ng kapayapaan kahit sa gitna ng pag-aapi. Sa panahon nila, ng mga saints noon, tinutulugsa sila, pinapatay sila, binubuli sila, yung mga kababaihan, base sa kwento, nire-rape, tinasaktan, habang nagta-travel sila, namamatay sila dahil sa mga mobs ng masasamang tao. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, tinuruan sila na maghangad pa rin ng kapayapaan kahit sa gitna ng pang-aapi. Napiliin natin ng maging payapa kasi napaisip ako mga kapatid, pag ikaw maraming kalaban, parang hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa puso natin kasi alam natin. Hindi natin alam na anytime bigla na lang tayong susunggaban, bigla lang tayong papatayin, di ba? Pero pag marami kang kaibigan, mayroong kapayapaan sa puso mo, parang naglalakad ka. Hindi mo kailangan ng bodyguard, hindi mo kailangan ng taong magtatanggol sa'yo. Kasi mapayapa ka, simple ka lang. No? Kahit na inaapi ka, okay ka lang kasi vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Bakit? Dahil ang kapayapaan na hindi galing sa paghihiganti, kundi sa pagsunod sa Diyos. Sinabi ni Pangulong Russell M. Nelson, ang mga alagad ni Hesukristo ay dapat maging huwaran na pagsunod, natutularan ng buong mundo. Pag tayo
naging disipulo ni Kristo, hindi lang po tayo by words, no? Dapat in action. Kailangan makikita natin na dapat pag tinawag tayong Kristiyano, sinasabuhay natin. Yung isang listahan nakikita ko, no? Nakalagay doon Christian, tapos may sinasabing ibang sekta. Kasi nakilala tayo sa mga bagay na kung saan kung ano tayo. Di po ba? Tayo lahat na disipulo ni Kristo ang tawag sa ating Kristiyano. At bilang alagad niya, kailangan na sinasabuhay natin, hindi lang natin sinasawika, sinasalita, sinasabuhay natin yung mga turo niya. Nakikiusap ako sa inyo na gawin ninyo ang lahat para mukasan ang mga personal na tunggalian na nanggagalit sa inyong puso o nanggagaling sa inyong puso at sa inyong buhay. Alam niyo po, yung pag mayroon tayong sama ng loob sa ibang tao or kinikimkim na galit sa ibang tao, sabi ko last time, umiinom tayo ng lason that we expect them na sila yung mamatay. Pero tayo pala yung dahan-dahan na namamatay. Mas masakit yun. Mga kapatid, ang kapayapaan ay nagsisimula sa atin, sa ating puso, sa ating tahanan. Paano ako magiging alagad ni Kristo kung hindi ako magpapatawad? Di po ba? Paano tayo magiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi natin mapatawad yung ating sarili, yung ibang tao? Kaya yung iba, winawakasan lang yung buhay nila kasi hindi napatawad yung sarili nila. Pero ito po yung regalo ng ating Ama sa Langit sa atin yung buhay na ito. At alam ko may mga sakit, may mga sugat na malalim na hindi ko pwedeng sabihin na okay na intindihan kita. Pero alam ko, nagpapatotoo ako na intindihan ka ni Kristo. Kasi pinagdaanan niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung sitwasyon mo. Kasi inako niya yung kasalanan ng buong mundo. Dahil inako niya, hindi pa kayang patawarin yung kapatid mo para kay Kristo, para sa ating Diyos. Kaya nagpadala siya ng mensahe. Ang sabi dito, patawad sa lahat ng nangyari. Sana ay maging magkaibigan tayo muli. Ito yung palang sulat, no, na nagkaroon ng problema until na nakita niya kung gaano kahalaga yung pagpapatawad. Kaya nagpadala siya ng mensahe. Sabi niya, patawad sa lahat ng nangyari. Sana ay maging magkaibigan tayo muli. At alam mo ba, bumalik ang kanilang pagkakaibigan. Mas matibay pa kasi sa dati. Mga kapatid, ang kapayapaan ay posible kung pipiliin natin ito. Ako, sa buhay ko, story pala ito. Binasa ko lang, mga kapatid, ang kapayapaan ay nagsisimula sa atin at sa ating puso at sa ating tahanan. Ito yung story, no, na mayroon akong personal experience tulad nito na yung una, magkaibigan kami. But later on, because sa mga prinsipyo sa buhay at mga pananaw, nagkaroon kami ng diskusyon, di pagkakunawaan. Talagang ako mismo personally, hindi ko siya napansin ng ilang mga days, weeks. Pero yung kagandahan is natuto ako magpakumbaba at siya din. We ask forgiveness sa isa't isa. Nangingi ako ng sorry, humingi siya ng sorry. Until now, magkaibigan kami at lalo pa naging maganda yung aming turingan sa isa't isa. Handaan natin, hindi tayo perfecto, nagkakamali. The more really we accept yung pagkakamali ng isang tao sa atin at pinatawad natin siya genuinely, hindi lang yung salitang patawad, kundi nararamdaman talaga natin at sinasabuhay, I promise you, magiging mas matibay pa ang relasyon ninyo. Hindi lang sa pagkakaibigan, ganoon din sa ating pamilya. Samantala, ang isa ay nagdasal at naalala ang salitang Panginoon. Kung sasampalin ka sa pisngi, magtiis ng may pagtitiis. Kaya sa halip na magtayo ng pader, nagtanim siya ng mga bulaklak sa gilid ng kanilang hangganan. Di ba? Instead na maglagay tayo ng pader, para hindi na kayo makipagkita, maglagay tayo ng mga bulaklak para magiging peace offerings yun. Para magsabi na hindi ko gusto yung nag-aaway tayo. Gusto ko yung magbati tayo, gusto ko yung magandang lugar. Napaisip ako sa salitang Zion. Pag gusto natin ng Zion, kaya dapat mayroon tayong pusong pakumbaba, gumagawa tayo ng mga bagay na makaka-attract ng kapayapaan sa buhay natin. Makaka-attract ng kapayapaan, ng pagmamahal sa buhay natin. Makaka-attract ng banal na espiritu sa buhay natin. Iba yung pakiramdam pag puno ka ng banal na espiritu. Iba yung pakiramdam na meron kang pag-asa sa buhay. Puno ka ng pag-asa.
Lumipas sa mga linggo, ang pader ng unang hardinero ay natapos, ngunit ito ay malamig at walang buhay. Samantalang ang bulaklak ng ikalawa ay namumulaklak ng sagana at ang bago nito ay umaabot sa kabilang panig. Isang araw, lumapit ang unang hardinero at nagsabi, "Kaibigan, patawad, pwede bang alisin ko na ang pader at tulungan kitang magtanim?" No? So, pag hindi natin nakukuha yung dapat dalawa to eh. Yung isa na nagsasabi ng patawad at yung isa nag-work din na ma-accept niya yung kapatawaran ng isang tao. Tulad sa story, yung isa nagtatayo ng pader, siguro dahil nag-aaway sila, isa naman nagtatayo ng bulaklak. Hanggang na-feel ng isa na genuinely siguro nagsisisi siya sa mga nagawa niyang kasalanan. So kaya nag-offer siya na pwede ko pang tanggalin ko lang pader at magkaibigan na tayo, tulungan kita sa pagtatanim. In real life scenario, pakita din natin na nagsisisi tayo sa mga nagawa ng kasalanan. Kasi hindi naman pwedeng porke nakapagsabi na tayo ng sorry, enough na yun. Pero hindi pala sincere yun na pagsabi ng sorry. Kailangan talaga makita ng tao na sincero tayo. Kung paglingkuran natin para mapatawad tayo. Mga kapatid, tandaan natin ang kapayapaan na hindi aksidente. Ito ay pagpili. Hindi po ito by choice. Hindi pwedeng ang kapayapaan hindi pwedeng parang coincidence lang. Pwede, pero ito ay by choice. Pwede nating piliin yung kapayapaan. Piliin natin na magpatawad, piliin natin na humingi ng tawad. At kapag pinili natin ang kapayapaan sa paraan ng Panginoon, mararanasan natin ang kanyang presensya sa ating buhay. Salamat sa pakikinig. Kung ikaw ay na-bless, i-share mo ito sa iba at i-follow ang ating podcast para sa mas marami pang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Brother Dave, nagsasabing piliin natin ang kapayapaan, piliin natin si Kristo. Pagpalain po kayo ng ating Ama sa Langit.